Kabanata 2241. Kung lumabas ang teleportation slip sa merkado, tiyak na makakakuha ito ng atensyon ng marami. Ang halaga na babayaran ng mga tao para dito ay hindi maisip. Maaaring makaiwas sa kamatayan ng sinuman kung hawak niya ang teleportation slip. Hindi rin kinakailangan ng espesyal na kakayahan o galaw upang ma-activate ito. Ang kailangan lang gawin ay sirain ang slip. Gayunpaman, napaka-detalyado ng proseso ng paggawa ng teleportation slip. Una, kailangang kolektahin ang isang patak ng morning dew sa loob ng 9 na araw. Pagkatapos, gagamitin ng Paragon ang sariling enerhiya upang ukitin ang teleportation spell sa slip. Parang simple ito sa tunog. Ngunit napaka-komplikado ng spell. Kahit maliit na pagkakamali ay maaaring sumira sa slip. Kaya naman, ang teleportation slip ay isang bihirang item na makikita lamang paminsan-minsan. Marahil ay may ilan lamang sa Sacred Land sa Blue Realm at sa mga pamilya na may mahabang kasaysayan. Naniniwala si Severin na kahit si Oscar, ang sect leader ng Grundy Uno sect, ang pinakamalakas na sekta sa South Sky, ay wala nito. Tunay na isang bihirang kayamanan. Pagkatapos noon, tumingin si Severin sa Chaotic Evil Practitioner's arm. Mukha itong tuyong braso at naglalabas ng malevolent energy. Maingat niya itong sinuri gamit ang Divine Sense. Napansin niya na puno ito ng buhay at mayroon itong mataas na pagnanasa na pumatay ng tao. Nagulat si Severin sa pagkatuklas. Higit pa ito sa kanyang inaasahan na ang Chaotic Evil Practitioner's arm ay maaaring manatiling makapangyarihan kahit ilang taon na itong naruroon. Hindi ako gumagamit ng black magic kaya walang silbi sa akin ang item na ito. Kung mahulog ang Chaotic Evil Practitioner's arm sa kamay ng isang evil practitioner, malaking tulong ito sa kanya. Halimbawa, maaari nitong palakasin ang katawan ng evil practitioner, na mas madaling matutunan ang black magic, at mapalakas din ang black magic na binibigay ng practitioner. Gayunpaman, hindi ito makakatulong kay Severin dahil hindi siya evil practitioner. Inilagay niya ang Chaotic Evil Practitioner's arm sa kanyang storage ring at naisip na baka maaari niyang ibenta ito sa hinaharap. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa pag-ikot sa gusali. Ngunit wala na siyang natagpuan kaya umalis siya sa gusali at nagtungo sa ibang lugar. Bago niya namalayan, kalahating araw na ang lumipas sa ruins, at iyon ang oras na kailangan ni Severin upang galugarin ang iba pang gusali. Kaya, bumalik siya sa altar kung saan niya natagpuan ang Fire of Nine Ghosts. Bukod sa Chaotic Evil Practitioner's arm at teleportation slip, nakakita rin siya ng dalawang espesyal na spiritual orbs na tumutubo lamang sa kapaligirang puno ng malevolent energy. Kahit mababa ang rank, maaari itong gamitin upang gumawa ng 7th grade alchemical peel. Natutuwa siya sa kinalabasan ng araw na iyon. Sa totoo lang, hindi niya ito inaasahan. Sa una, iniisip niyang gamitin ang libreng oras upang i-level up ang Lotus Wildfire kaya gumawa siya ng misyon upang mang-alap ng impormasyon tungkol sa lokasyon ng iba't ibang spiritual flames. Sa kanyang sorpresa, may isang disipulo na nagbigay ng impormasyon tungkol sa isang spiritual flame sa Fierce Beast Mountain. Kaya nagtungo siya sa Fierce Beast Mountain upang galugarin. Sa kanyang sorpresa, natagpuan niya ang higit pa sa kanyang inaasahan, ang Wicked Spell mula sa Wicked Tribe, isang Chaotic Evil Practitioner's arm, at isang teleportation slip. Maganda ang kinalabasan, masasabi niya. Marahil mas maganda pa kaysa noong nagtungo siya sa Arctic Heights. Mas maraming effort ang inilagay niya noon sa Arctic Heights dahil kailangan niyang talunin ang maraming prodigy upang makuha ang kayamanan. Ngunit sa pagkakataong ito, parang piraso ng cake lang para sa kanya. Dobleng sinuri niya ang mga item upang matiyak na lahat ay nasa kanyang storage ring. Pagkatapos, pinakalma niya ang sarili mula sa sobrang excitement. Marami pang oras bago magsimula ang Starry Sky Battle Space. Mas mabuti munang i-imprint ang teleportation slip gamit ang spiritual energy niya. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya paglabas niya sa Fierce Beast Mountain o kung makakasagupa siya ng panganib. May mabuting dahilan siya para maging maingat dahil hindi pa niya nakalimutan na pinatay niya si Sean at marami sa kanilang pamilya. Kung malalaman ng kanyang pamilya na si Severin ang pumatay, hindi nila siya palalampasan.
Upang alamin ang katotohanan, magpapadala ang mga Gars ng tao sa Fierce Beast Mountain upang imbestigahan. Alam ni Severin na wala siyang chance kung kailangan niyang makipaglaban sa level 4 at pataas na Paragon. Kaya, mas pipiliin niyang maging ligtas kaysa magsisi. Kung susundan siya ng Gars paglabas niya sa Fierce Beast Mountain, maaari niyang gamitin ang teleportation sleep upang makatakas. Sa anumang kaso, mas mabuti kung hindi makatagpo si Severin ng panganib o makasalubong ang mga Gars paglabas niya. Umupo siya sa sahig na nakalapat ang mga binti at hawak ang teleportation sleep. Dahan-dahan niyang inililipat ang kapangyarihan ng langit at lupa mula sa kanyang katawan patungo sa sleep upang i-imprint ito. Mabilis na kumislap ang sleep ng berdeng liwanag. Pagkatapos, naglabas ito ng kakaibang kapangyarihan na nagdulot ng pagka-unstable ng espasyo sa paligid ni Severin. Samantala, may isang airship na lumilipad patungo sa Fierce Beast Mountain. Isa sa mga pasahero si Fabian habang tinitingnan ang Fierce Beast Mountain mula sa malayo. Kasama niya ang isang level 3 Paragon na nasa kalagitnaang edad. Tinanong niya, "Brother, batay sa aking impormasyon, pinatay dito si Sean at Zia habang hinahanap nila ang Chaotic Evil Practitioner's Arm." Narinig iyon ni Fabian at nagkunot ng noo. Patuloy niyang iniisip kung sila ba ay inatake ng isang King of Beast o pinatay ng ibang cultivators. Nang pinatay si Sean at Zia, masyado silang malayo sa Gars residence. Kaya kahit ang Royal Paragon ay nabigo na malaman ang sanhi ng kanilang pagkamatay matapos subukang magsagawa ng ritual. Dahil dito, nagpasya si Fabian na pumunta mismo sa Fierce Beast Mountain upang alamin ang katotohanan. Nang siya ay halos 100 milya ang layo sa lambak, nakaramdam siya ng masamang pakiramdam dahil naamoy niya ang natitirang bakas ni Sean at ng iba sa hangin. Nang ang airship ay mas mababa sa 50 milya mula sa lambak, may napansin si Fabian. Nakita niya ang isang bundok na kalahating nasira at may malalim at mahabang bakas. Ramdam niya ang malakas na presensya ni Sean mula sa bakas at pati na rin ang nakakatakot na sword wheel. Ang natitirang sword energy ay napakatalas pa rin. Marami sa mga cultivator sa airship ang nakaramdam ng pananakit sa balat na para bang tinutusok ng karayom. At nangyari yun kahit malayo pa ang airship sa bakas. Naputol ang divine sense ni Fabian habang ini-explore ang bakas sa loob lamang ng 10 segundo. Dahil dito, nakatiyak si Fabian na pinatay si Sean at ang iba ng isang cultivator o mga cultivator. Dahil tanging cultivators lamang ang makapagdala ng sword wheel. Galit niyang sinabi, "Sino ba ang may gawa nito? Paano niya nagawang patayin si Sean? Alam ba niya kung sino ang kinakalaban niya?" Pagkatapos noon, gumawa siya ng galaw gamit ang kanyang kamay upang tipunin ang isang misteryosong liwanag. Ang liwanag ay sumiklab upang sumipsap sa natitirang amoy at hininga ni Sean at ng iba. Ito ay isang espesyal na kakayahan ng Gars, na tinatawag na backtrack spell. Matapos masipsap ang huling natitirang hininga ng mga yumao, babalik ang oras sa eksena at ipapakita ang isang video ng nakaraan. Sa kasong ito, ang oras ng pagpatay kay Sean. Hindi nagtagal, naipakita ang video kung paano namatay si Sean. Nasaksihan ni Fabian ang pagkamatay na parabang naruroon siya. Nang malaman niya kung sino ang pumatay, nagbago ang kanyang mukha at naglabas ng matinding kapangyarihan upang ipakita ang kanyang galit. Nagngingit-ngit siya sa galit. "Ikaw, Severin." Si Fabian ay isa sa mga miyembrong pumunta sa Arctic Heights. Kaya alam niya kung sino si Severin. Pagkatapos mawala ang misteryosong liwanag, sinabi niya sa lahat ng nasa airship, "Full speed ahead. By crook or by hook, hanapin natin si Severin ngayon." Parehong nadama ng lahat sa airship ang sama ng loob ni Fabian. "Huwag kayong mag-alala, Great Elder. Hahanapin namin si Severin kahit kailangan pa naming hukayin ang bundok." Paano niya nagawang patayin si Sean? Akala niya ba pwede niya kaming takutin? Kung hindi nakarating si Oscar sa tamang oras para iligtas siya nung nasa Arctic Heights tayo, may pagkakataon kayong patayin siya noon pa. Galit na galit ang mga Gars sa airship kay Severin habang sabay-sabay silang nanlibak sa kanya sa salita. Nangako silang papatayin si Severin kapag natagpuan nila siya. Sa katunayan, hindi lahat sa kanila ay nakakita kay Severin noon. Ngunit lahat sila ay nakarinig na tungkol sa kanya.
Totoong pinutol ni Severin ang braso ni Sean nung nasa Arctic Heights sila. Kailangang tumakas ni Sean na parang duwag na aso. Sa totoo lang, normal lamang na ang mga miyembro mula sa iba't ibang sekta ay makipaglaban sa isa't isa. Kahit natalo si Sean at nawasak ang kanyang braso, patuloy siyang nabuhay. Swerte na lang at nakarating si Oscar sa tamang oras at kinailangang pakawalan ni Fabian si Severin. Dahil sa insidenteng iyon, bahagyang bumaba ang reputasyon ng mga Gars. Ngunit hindi nila inasahan na malalaman na pinatay ni Severin si Sean at 2 Paragon Elders ngayon. Malaking pagkawala ito para sa Gars. Kailangan nilang maghiganti o magsisisi sila magpakailanman. Tumango si Fabian sa mga Elders. Higit sa 10 ang bilang nila at lahat sila ay Paragons. Alam niya na dumating si Sean dito upang hanapin ang Chaotic Evil Practitioner's Arm. Dahil pinatay si Sean sa kalaliman ng bundok, nangangahulugan ito na malapit lang si Severin. Hatiin ang mga grupo at hanapin ang paligid. Kahit kailangang hanapin natin ang buong bundok, dapat nating makita si Severin. Opo, sir. Umalis ang mga elders mula sa airship at nagsimulang maghanap sa paligid. Samantala, nasa loob pa rin ng mga guho si Severin. Hindi niya ginugulo ang oras niya at dahan-dahan niyang ini-imprint ang kanyang marka at nakontrol ng buo ang teleportation sleep. Sa ngayon, wala siyang ideya na hinahanap na siya ng mga Gars. Mahigit kalahating oras ang lumipas at ang kanyang primal spirit ay nag-merge sa sleep at nakagawa ng koneksyon. Isang kahanga-hanga at kamangha-manghang koneksyon ito. Pinahintulutan nito ang primal spirit ni Severin na madama ang hadlang sa hangin. Ramdam niya na mayroon na siyang kakayahan na sirain ang hangin upang bumuo ng ligtas na daan para mailipat ang sarili sa ibang lugar. Naiintindihan niya na ito ay isang function ng teleportation sleep. Dahil gumugol ang isang Paragon ng maraming taon at enerhiya sa paggawa ng teleportation sleep, makakabuo ang gumagamit ng ligtas na daan sa pamamagitan ng prinsipyo ng batas na nakalagay sa sleep. Pinapatunayan lamang nito kung gaano ito kakaiba at espesyal na kayamanan. At isipin, kahit si Oscar, ang leader ng pinakamalakas na sekta sa South Sky, ay wala nito. Pinakalma ni Severin ang sarili at nagpatuloy sa pag-imprint sa sleep. Hindi nagtagal, natapos ang buong proseso. Sa paggamit ng teleportation sleep, mas kontrolado na ni Severin ang espasyo sa paligid niya. Huminga siya ng malalim. Sa wakas, natapos na. Kinakailangan ng proseso ng maraming espiritual na enerhiya. Ang energy core ni Severin ay mukhang mas malabo kaysa dati. Agad niyang kinuha mula sa storage ring ang 2 alchemical pills at nilamon. Natunaw ang alchemical pill sa tubig at damaloy sa bawat sulok ng kanyang katawan upang ibigay ang kinakailangang enerhiya. Sa wakas, nagsimulang damaloy sa kanyang ugat ang espiritual na enerhiya sa energy core upang lumikha ng mas maraming kapangyarihan. Samantala, naglaan si Severin ng oras para mag-practice. Pagkalipas ng kalahating oras, tuluyang na-absorb ng kanyang katawan ang gamot at natapos na rin ang kanyang practice. Ang kanyang lakas ay kasing tibay na ng bundok. Isang patong ng puting ulap ang nakapaligid sa kanyang katawan. Nang huminga siya ng sariwang hangin, sinipsip din niya ang puting ulap. Pagkatapos, binuksan niya ang mga mata. Ngayon, ramdam niya ang enerhiya at sigla. Puno ng kapangyarihan ang kanyang katawan. Alam niya na oras na upang lisanin ang bundok. Napakagandang araw para sa kanya. Bukod sa paghanap ng spiritual flame, nahanap din niya ang Chaotic Evil Practitioner's Arm, ang Wicked Spell, at ang Teleportation Sleep. Anuman sa mga kayamanang iyon ay magdudulot ng napakalaking yaman para sa kanya. Wala nang dahilan para manatili pa sa bundok. Sa katunayan, ang kanyang presensya sa bundok ay maaaring makaakit ng pansin ng mga beast o King of Beast. At iyon ay magdudulot ng gulo sa kanya. Bukod dito, pinapalagay niya na nalaman na ng mga Gars na patay na si Sean at ang iba pa na pumunta sa bundok. Mapanganib sa kanya kung magpapatuloy siyang manatili rito habang papunta na ang mga Gars upang alamin ang katotohanan. Bumalik siya sa daraanan niya papalabas ng guho at pumasok sa lambak. Kaagad pagkatapos niyang makarating sa lambak, naramdaman niya ang isang matindi at matalim na divine sense na nakatuon sa kanya. Nagulat siya. Agad-agad niyang tinawag ang Dark Gold Bell.
Habang nakabitin sa ibabaw ng kanyang ulo ang Dark Gold Bell, mabilis niya itong ginamit upang bumuo ng isang panangga. Isang matalim na sinag ang umatake sa kanya mula sa likuran. Napakabilis nito na may kasamang whistling na tunog. Narinig ni Severin ang tunog at ito ay nagpadala ng kilabot sa kanyang gulugod. Oh, hindi, may panganib, naisip niya. Agad-agad siyang kumilos at umikot sa hangin upang iwasan ang atake. Isang segundo lang, isang mahabang sibat ang dumaan sa lugar kung saan siya dati at tuluyang tumusok sa lupa. Pagkatapos, narinig ni Severin ang isang tinig. Haha, natagpuan kita. Isang lalaki na nakasuot ng itim na robe na may salitang Gar sa unahan ang lumitaw. Isa siyang level 3 Paragon, nasa paligid ng kanyang 40 at medyo mataba. Si Quinton Gar ang kanyang pangalan, ang 9th Elder ng mga Gars. Siya ang namamahala sa lugar na ito. Habang nag-iikot sa lambak, natagpuan niya ang bakas ni Severin at dumiretso rito ng walang paligoy-ligoy. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 2245. Habang nakabitin sa hangin si Quinton, nagulat siya nang makita si Severin na nakaiwas sa kanyang atake. Sa simula, hindi dapat nagkaroon ng pagkakataon si Severin dahil mas malakas siya at ito ay isang sneak attack. Nang maramdaman niya ang kapangyarihang taglay ni Severin, nagulat siya muli. Naalala niya ng mabuti mula sa impormasyon na ibinigay ng mga elders at disipulo na pumunta sa Arctic Heights, na si Severin ay isang level 8 Supreme Saint lamang noon. Sa loob lamang ng 2 buwan, naging level 2 Paragon na si Severin. Hindi pa kailanman nakakita si Quinton ng taong may ganoong bilis ng pagunlad. Samantala, hinulaan ni Severin na tiyak na naghanap ang mga Gar sa lahat ng sulok para sa kanya. Sobrang pabaya ko, hindi ko inasahan na nakarating na sila rito ng ganito kabilis. Paano sila nakarating ng ganito kaaga? Naisip niya. Upang makaligtas sa sitwasyong ito, alam niyang kailangan niyang gamitin parehong Scarlet Sky at Flameless Pinnacle sa laban. Mukhang mabagsik si Quinton at ngumisi. Severin, kung susuko ka ngayon, maaari kong isaalang-alang ang pagpapatawad sa iyong buhay. Ang tono niya ay mayabang at puno ng paghamak. Ngunit alam niyang huwag maliitin ang kapangyarihan ni Severin. Alam niya na pinatay ni Severin sina Zia at Hasa. Habang nagsasalita, lihim din niyang inilabas ang communication token upang iulat kay Fabian. Libu-libong milya ang layo, nagpapahinga si Fabian sa airship na nakapikit ang mga mata. Bigla, nang inig ang kanyang token. Sinuri niya gamit ang Divine Sense ang impormasyon. Nang matapos niyang basahin, binuksan niya ang mga mata at tumalon mula sa deck. Natagpuan ka namin, Severin. Napakasaya ni Fabian. Tumalon siya sa hangin at lumipad papunta sa lugar kung nasaan si Quinton. Kasabay nito, natanggap din ng ibang elders ang parehong balita at lahat ay dumiretso sa parehong direksyon kay Fabian. Sa itaas ng hangin sa lambak, ngumisi si Severin matapos tawagin ang kanyang mga sandata. Hindi siya tumugon, habang pinapalabas ang sword wheel, at iniikot niya ang espada upang lumikha ng sword energy sa hugis ng bundok. Napakalakas ng sword energy na pumutok ang espasyo sa paligid nito habang lumilipad patungo kay Quinton. Nang nagpasya siyang patayin si Sean, alam niya na sila at ang mga Gars ay magiging magkaaway magpakailanman. Wala nang paraan upang tanggapin ang alok ni Quinton at sumuko. Nakalito kay Quinton nang makita si Severin na umatake ng walang babala. Sige, kung yun ang gusto mo. Mamatay ka. Hinintay ni Fabian ang tamang pagkakataon at pinalo ang kanyang sibat. Isang malakas na spear beam ang lumipad patungo sa target. Napakabilis at nakakatakot ng bilis. Ang tama ay bumangga sa harap ni Severin at winasak ang sword energy niya. Halos ibagsak siya ng puwersa ng afterwave. Bagamat hindi siya nasaktan, alam niya rin na hindi siya makakatakas ng ganoon kadali. Mahalaga na huwag sayangin ang oras sa laban. At iyon ang ginawa ni Quinton. Habang naapektuhan si Severin ng tama, umatake siya pasulong gamit ang kanyang sibat na parang leopardo na humahabol sa biktima. Ang sibat na mahigpit na hinawakan ni Quinton ay naglalaman ng walang katapusang enerhiya na kahawig ng isang dragon.
Ang kanyang husay sa paggamit ng sibat ay kayang wasakin ang mga bundok, at ang liwanag ng kanyang sandata ay tila dragon na winawasak ang lahat ng hadlang sa kanyang daraanan. Naging hindi matatag ang kawalan, at nagsimulang lumitaw ang isang sapot ng mga bitek. Habang palapit si Quinton, biglang nagbago ang ekspresyon ni Severin. Mabilis niyang itinaas ang Scarlet Sky Sword at nagsagawa ng makapangyarihang hiwa. Ang enerhiya ng espada ay umabot ng libu-libong talampakan ng lapad, at tila gintong linya na lumitaw mula sa kawalan upang hadlangan ang sibat na papalapit. Ang matinding banggaan ng dalawang makapangyarihang sandata ay umalangaw-ngaw sa buong kalangitan. Bawat hampas ay nagbunga ng mga shockwave na parang kidlat. Di nagtagal, ang mga bangin na umaabot ng ilang milya ay naukit sa lupa. Lalong lumalim ang pangamba ni Quinton habang nagpapatuloy ang labanan. Sa kabila ng buong lakas na kanyang ibinuhos, nahirapan siyang umusad laban kay Severin. Sa kabaligtaran, walang kahirap-hirap na nagdulot ng sakit kay Quinton si Severin, dahilan upang kumulo ang lakas ng kanyang dugo at enerhiya. Batid na si Severin ay nasa antas ng level 2 Paragon, alam ni Quinton na ang ganitong lakas ay hindi dapat maliitin. Kayang lampasan ni Severin ang kanyang sariling antas sa labanan at kaya niyang maging mabagsik na kalaban kahit sa mga bihasang mandirigma. Sa kaalaman na iyon, nagpasya si Quinton na ipagpaliban ang laban at maghintay hanggang dumating si Fabian. Naiintindihan din ni Severin ang intensyon ni Quinton habang naramdaman niya ang paglapit ng maraming malalakas na nilalang na lumilipad mula sa 10-10 milya ang layo. Damn it! Kung magpapatuloy ito, hindi nakakayanin ng aking espiritual na enerhiya. Kailangan ko siyang harapin muna at gamitin ang teleportation sleep para makalikas, nag-isip si Severin ng may pag-aalala. Medyo nabigo siya na kailangan niyang gamitin ang teleportation sleep bago niya ito lubusang mamaster, ngunit alam niyang hindi niya kayang ilipat ang pansin sa ibang bagay sa labanan. Agad niyang ginamit ang Sky Soil Zenith, na nag-transform sa malaking bundok na tumulak papunta kay Quinton. Bilang tugon, umatras si Quinton at naglabas ng depensibong espiritual na kayamanan. Habang nakatutok sa depensa si Quinton, nagkaroon ng pahinga si Severin habang na-activate ang kanyang Chaotic Sword Shadow sa kanyang energy core. Sa susunod na segundo, gumawa siya ng ilang hand seals at ang Sword Shadow ay lumabas mula sa kanyang loob. Ang matinding espiritual na enerhiya, kasabay ng kanyang Chaotic Sword Wheel, ay winasak ang lahat sa daraanan nito. Isang ilang milyang lapad na kapatagan ang nabuo sa lambak. Hiwa, sigaw ni Severin habang pinapatnubayan ang Chaotic Sword Shadow nang walang awa patungo kay Quinton. Nahuli sa sorpresa si Quinton dahil nakikipagsapalaran pa siya laban sa pag-atake ng Sky Soil Zenith. Nagkaroon siya ng paninindig ng balahibo sa buong katawan habang kumakapit ang nakaka-overwhelm na takot. Wala nang oras para makapag-react, habang ang Chaotic Sword Shadow ay pumutol sa kanya at ginawang pulang ulap ang kanyang katawan, kaluluwa, at attainment. Habang nagaganap ang pagkamatay ni Quinton, ang galit na sigaw ni Fabian ay nagsinyas ng kanyang pagdating sa lambak. May tapang ka pala, halos hindi makahinga si Severin. Galit sa pagkamatay ng isang elder, pinakawalan ni Fabian ang kanyang level 9 Paragon Aura, na winasak ang higit sa 10 milyang radius ng kawalan. Lahat sa loob ng 10 milyang radius ay tila nanginginig, at isang napakaraming sapot ng bitek ang lumitaw sa kawalan. Mula sa mga basag na siwang na iyon, sumiklab ang iba't ibang elemento ng lupa na nagpakita ng madilim na kawalan sa loob. Ang ekspresyon ni Fabian ay malamig na nakakatakot, at ang kanyang layunin na pumatay ay umabot sa sukdulan. Dali-dali siyang nagtungo sa kinaroroonan ni Severin nang malaman ang nangyari, ngunit sinalubong siya ng malungkot na tanawin ng pagkamatay ni Quinton. Ang pangyayari ay nagdulot ng walang kapantay na galit sa kanya, na lalo pang nagpataas ng kanyang pagnanais na patayin si Severin. Isang Paragon mula sa Gars ang napatay, at ni Severin pa. Ang puso ni Fabian ay nakaramdam ng matinding kirot, kaya't ang kanyang titig kay Severin ay puno ng malalim at nakakatakot na galit. Severin, pupuksain kita ngayon, ani ni Fabian. Pinakawala ni Fabian ang kanyang level 9 Paragon Aura at itinaas ang kanyang kamay. Habang tumataas sa hangin, pinabagsak ni Fabian ang kanyang kamao. Sa sandaling iyon,
Ang kanyang espiritual na enerhiya ay sumiklab na parang tumatakbong kabayo, at nagdulot ng nakakatakot na tunog na bumilis sa hangin. Ang marahas na shockwave ay nagpadala ng alikabok at graba na nagkalat sa lahat ng direksyon. Bago pa makapag-react si Severin, narinig na ang sumabog na tunog. Ang paparating na panganib ay nagtulak kay Severin na i-channel ang malaking dami ng espiritual na enerhiya mula sa kanyang energy core patungo sa Dark Gold Bell na nakastandby sa ibabaw ng kanyang ulo. Ang kampanang kasing laki ng palad ay naglabas ng nakakabinging tunog na pinigil ang mga nagngangalit na elemento sa paligid at ginawa itong pulbos. Ang enerhiya ng kampana ay lumawak palabas at mabilis na bumuo ng proteksyon na kalasag sa katawan ni Severin. Ang milyang haba ng liwanag ng kamao ni Fabian ay bumangga sa kalasag, na nagdulot ng malakas na tunog. Bilang level 9 Paragon, ang lakas ni Fabian ay higit na lumalagpas kay Severin, at ang simpleng espiritual na kayamanan ay tila kulang upang pigilan ang pag-atake. Isang malinaw na pagkakabasag ang lumabas mula sa kampana, na tila basag na porselana. Napansin ni Severin ang maliliit na bitik na nagsisimulang mabuo, na palatandaan ng nalalapit nitong pagkasira. Agad na lumungkot ang kanyang puso, at ang ekspresyon niya ay naging seryoso. Kahit na naabot niya ang level 2 Paragon, alam niya na hindi niya kakayanin si Fabian. Gaya ng inaasahan, sumabog ang kampana, at ang dating malakas na kalasag ay naglaho sa mga piraso ng espiritual na liwanag. Ang epekto nito ay tumama sa primal spirit ni Severin, na dahilan upang umubos siya ng dugo. Sa isang iglap, ang paparating na pag-atake ni Fabian ay nagpakita kay Severin ng nakakatakot na kapangyarihan mula rito. Hirap siyang huminga, at muntik na siyang maipit. Ang malamig na pawis ay bumalot sa katawan ni Severin habang nakadama siya ng matinding kamatayan. Dahil walang oras para mag-isip, lumayo si Severin at inactivate ang Wildfire Sky Soil Zenith. Isang malaking bundok ang sumupil sa oras at espasyo. Napigilan ng Sky Soil Zenith ang walang kapantay na liwanag ng kamao ni Fabian. Lalo pang lumubog ang ekspresyon ni Severin habang naramdaman niya ang pinsalang natamo sa kanyang katawan. Lubos na nagulat si Fabian at nagtaka, ikaw ay buhay pa. Si Fabian ay kalahating yugto na lamang mula sa pagiging Royal Paragon. Ang kanyang buong katawan ay hinubog sa isang pambihirang antas, at ang kanyang dugo ay may gintong kulay, habang ang kanyang lakas pisikal ay maihahambing sa isang tunay na hayop. Kaya niyang wasakin ang mga bundok at hatiin ang dagat. Si Severin, gayunpaman, ay level 2 Paragon lamang. Bilang elder ng Gars, nakatama na si Fabian ng matitinding hampas sa mga practitioner na nasa ganoong antas noon. Maaaring prodigy si Severin mula sa Grondi Uno sect na kayang lampasan ang antas laban sa mas malalakas na kalaban, ngunit ang pinakamataas na mararating niya ay level 3 Paragon. Kaya tunay na nakakagulat na nakayanan ni Severin ang pag-atake ni Fabian. Matapos mawala ang kanyang pagkabigla, ngumisi si Fabian kay Severin at sinabi, ipakita mo sa akin kung anong iba mo pang trick na tinatago. Kung wala ang proteksyon ng kanyang depensibong espiritual na kayamanan, para kay Fabian ay parang kulisap lamang si Severin na maaaring durugan ng simpleng lakas. Kasabay nito, nakikipagsapalaran si Severin laban sa halos nakamamatay na hampas ni Fabian. Bagamat nakaiwas siya sa nakamamatay na palo, napatunayan ng karanasan na ito na labis itong nakakapagod. Ang buong katawan niya ay parang pinatong sa ilalim ng bigat ng bundok. Masakit ang kanyang mga kalamnan, nananakit ang mga buto, na tila nailipat ang mga internal organs, at dumudugo mula sa kanyang bibig. Malubha ang pinsala sa loob ni Severin, at naubos ang espiritual na enerhiya sa kanyang katawan. Nauunawaan ang tindi ng kanyang kalagayan, alam ni Severin na ang paggamit ng teleportation sleep ang maaaring maging tanging kaligtasan. Walang pag-aatubili, sinira niya ang teleportation sleep na kanyang inihanda at pinag-ugnay ang kanyang primal spirit sa kapangyarihan ng langit at lupa. Agad na nagwasak ang teleportation sleep, nagbukas ng spatial channel matapos bumagsak ang paligid na kawalan. Nang makita ang biglaang pagbabago, lumaki ang mga mata ni Fabian nang makilala ang bagay na sinira ni Severin. Ang teleportation sleep, sigaw ni Fabian na halos hindi makapaniwala. Hinamplas ni Fabian si Severin gamit ang kanyang kamao,
ngunit nawala na si Severin sa kawalan na bumalot sa kanya. Nawala ang katawan ni Severin sa hangin sa ibabaw ng lambak. Pinunasan ni Fabian ang kanyang mga mata sa hindi makapaniwala at ang kanyang ekspresyon ay naging labis na malungkot. Pinalawak niya ang kanyang divine sense sa paligid, at masigasig na nag-scan sa loob ng maraming milya. Nang tuluyang tanggapin ang katotohanan na tunay na nawala si Severin, itinaas niya ang ulo at isinumpos sa kanyang sarili. Damn it! Kailan niya nakuha ang teleportation sleep? Ang teleportation sleep ay kayamanan na exclusive para sa mga prodigy ng Sacred Land at mga anak ng sinaunang aristocratic families. Napakabihirang artifact ito na karaniwang ginagamit bilang huling paraan upang mailigtas ang buhay. Ang napakahalagang kayamanang ito ay kayang tumawid ng libu-libong milya sa isang iglap, na kahit ang mga royal paragons ng Gars ay naramdaman ang sobrang gastos sa pag-refine ng mga sleep na iyon. Hindi maintindihan ni Fabian kung saan nakuha ni Severin ang ganoong mahalagang bagay. Ang mabilis na pagtakas ni Severin ay nag-iwan ng mapait na pakiramdam kay Fabian, at ang kanyang ekspresyon ay labis na malungkot. Wala nang magagawa si Fabian kundi pagsabihan ang kahihiyan at pag-alipusta sa nangyari. Ang isang iginagalang na level 9 Paragon na nagpalampas ng level 2 Paragon ay tiyak na hahatulan siya ng pangungutya kapag na-i-report ang insidente. Sa sandaling iyon, dumating na ang ibang Dar Elders. Isang level 5 Paragon ang nag-scan sa labanan at lumapit kay Fabian. Napatay mo na ba si Severin, Great Elder? Ang mismong pagbanggit ng pangalan ni Severin ay parang apoy na sampal sa mukha ni Fabian. Tumugon siya ng malamig na buntong hininga at hindi na nagbigay ng karagdagang paliwanag. Dama ng mga nakapaligid na elders ang sama ng loob ni Fabian kaya't hindi na sila nagpumilit magtanong pa. Sa isang tahimik na kapatagan sa kalayuan, may nangyaring kakaiba ng libu-libong kidlat ang tumama sa kalangitan. Ang espasyo sa paligid nila ay nagbaluktot at naging isang spatial passage na humigit kumulang 10 talampakan ang taas. Mula sa pasilyong iyon lumitaw si Severin, gamit ang kanyang divine senses upang masuri ang nakapaligid na lupain. Sa kabutihang palad, hindi siya dinala ng teleportation sleep sa isang hindi pamilyar na lugar, at nakilala niya ang kapatagan bilang isang lugar hindi masyadong malayo mula sa Gronde Uno sect. Matapos makapagpahinga sandali, kinuha ni Severin ang 2 pil mula sa kanyang storage ring at ininom. Ang mga pil ay nag-transform sa espiritual na enerhiya na damaloy sa kanyang katawan, na inayos ang mga nalipat na organo at nagpagaling sa mga nabasag na meridians. Malamang naligtas ako. Halos mamatay na ako sa kamay ni Fabian, buntong hininga ni Severin habang inalis ang kanyang senses mula sa katawan. Ang lakas ng isang level 9 Paragon ay sobra talagang nakakatakot. Isang galaw lang ni Fabian, pero napilitan si Severin na gamitin ang teleportation sleep upang makatakas. Napilitan siyang ilabas ang backup na kayamanan ng maaga dahil sa kapangyarihan ni Fabian. Pakshet ang mga Gars, sigaw ni Severin sa galit. Babayaran nila lahat ng ito. Hintayin nyo lang. Galit si Severin sa Gars dahil pinilit siya nitong gumamit ng item na ginawa ng isang Royal Paragon para sa emergencies. Kahit ang mga hindi kasali sa Midland na practitioner ay maaaring wala nito, kaya sobrang bihira ang ganitong item sa South Sky. Matapos gumaling sa kanyang pinsala, sinabi niya sa sarili, dapat bumalik ako sa sekta sa lalong madaling panahon sakaling subukang habulin muli ng Gars. Umakyat siya sa hangin, na nag-transform sa liwanag, at patungo pabalik sa Gronde Uno sect. Pagkaraan ng ilang sandali, ang entrance ng Gronde Uno sect, na pinaliligiran ng matatayog na bundok na tumatagos sa mga ulap kasama ang makapal na espiritual na enerhiya ay sa wakas ay nakita na. Damaloy ang ginhawa sa kanya nang makabalik sa Pearlite Island. Pagdating, hindi na nag-aksaya ng oras si Severin sa pagpapadala ng mensahe kay Oscar at pagkukwento ng mga pangyayari. Naramdaman niya na hindi basta-basta susuko ang Gar sa kanilang paghihiganti matapos mabigo sa pagpatay sa kanya sa Fierce Beast Mountain. Ang pagkamatay ng isang prodigy tulad ni Sean at 3 elder na nasa Paragon level ay tiyak na magdudulot ng paghihiganti. Naniniwala si Severin na maaaring hilingin ng Royal Paragon ng Gars ang paliwanag mula sa Gronde Uno sect.
Sa loob ng main hall ng First Mountain, nakaramdam si Oscar ng sakit ng ulo habang inidigest ang lahat ng sinabi ni Severin. Ano bang ginawa ng gago para makalikha ng ganyang kaguluhan sa Fierce Beast Mountain? Ang ekspresyon ni Oscar ay nagbago at sumumpa siya sa inis. Sa pagkamatay ng prodigy ng Gars at pagbagsak ng ilang Paragons, nakita ni Oscar na maaaring hilingin ng Royal Paragon ng Gars na makita siya. Mula sa alam ko kay Clarkon, hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang kanyang paghihiganti. Gayunpaman, imposible ang ibigay si Severin, dahil hindi lamang siya kinatawan ng Grundy Uno sect. Matapos manalo sa tournament, hawak na ni Severin ang kota para sa Grundy Uno Sacred Land, at maaari nang ituring na disipulo ng Sacred Land. Batid ang paparating na problema, mabilis na nagpadala si Oscar ng mensahe sa ilang pitmasters at pinatawag sila sa main hall para sa isang agarang pag-uusap. Kabanata 2250. Sa Gars, isang mabigat na atmosfera ang bumalot na halos hirap na huminga ang lahat. Pagkatapos marinig ang ulat ni Fabian, pinalo ni Clarkon ang kanyang palad sa armrest ng kanyang upuan at nagkabasag ito. Ang lakas ng loob na ito ay lampas sa aking makakaya. Pinatay niya ang ating prodigy at ang ating mga Paragons, at nakatakas pa siya ng walang pinsala. Ipinakita niya ang sukdulang kawalang galang sa ating pamilya. Nahihirapan si Clarkon na pigilan ang kanyang galit. Nang malaman ang pagkamatay ng kanyang anak, agad niyang pinadala si Fabian kasama ang 12 elders upang habulin at pigilan si Severin. Ngunit nakalusot si Severin sa kanilang kamay at iniwan silang tila na gutom sa alikabok. Galit na galit, umalangaw-ngaw ang puot ni Clarkon sa buong hall, na nagpapahayag ng sama ng loob ng lahat ng elders na naroon. Sir, marahil dapat tayong umatake sa Grundy Uno sect at pilitin si Oscar na ibigay siya sa atin. Hindi natin pwedeng hayaang mamatay ng walang kabuluhan sina Sean at ang mga elders. Sa tingin ko, sa ganitong sitwasyon, mas mabuting putulin na lang ang ugnayan sa Grundy Uno sect. Maaari tayong makipag-alyansa sa Dayform sect, dahil napatay din ang prodigy ni Severin ang kanila. Habang iba-iba ang opinyon, isang elder na may level 7 Paragon aura ang tumayo at nagpayo. Sa tingin ko, dapat mong pag-isipan muli ang mga opsyon, sir. Ayon sa ulat ni Fabian, ginamit ni Severin ang teleportation sleep para makatakas. Ang ganitong uri ng kayamanan ay lampas sa makakamtan ng pangunahing mga sekta. Bukod pa rito, umakyat si Severin mula Supreme Saint hanggang Paragon sa loob lamang ng isang taon. Ang talento na ipinapakita niya ay kapantay ng mga genius mula sa Midland Sacred Land. Ipinapalagay ko na may koneksyon siya sa Midland at may ugnayan sa ilang sinaunang pamilya sa East Plain. Pumagit na si Fabian ng mahigpit. Huwag kayong matakot sa kanyang kakayahan at ambisyon. Maraming matitinding elders ang sumang-ayon kay Fabian. Sang-ayon ako, tila ginawang duwag kayo ni Severin. Natuklasan siya ng Grundy Uno sect sa Sacred Lake. Kung talagang may koneksyon siya sa Midland at East Plain, bakit siya pupunta sa South Sky? Ang suhestyong ito ay may nakatagong layunin. Sa harap ng lahat ng batikos na iyon, umiling ang elder na nagbigay ng paunang opinyon, at sinabi, gusto ko lang masiguro na hindi mapapahamak ang Gars. Kahit na walang ugnayan si Severin sa Midland o East Plain, may sapat siyang talento upang maging isang makapangyarihang Royal Paragon sa loob ng ilang taon. Ang ingay ng magkakaibang opinyon ay nagpalala ng galit ni Clarkon habang sumigaw siya, tama na. Ihanda ang ating mga tao, Fabian. Personal kong bibisitahin ang Grundy Uno sect. Tingnan natin kung tutulan tayo ni Oscar alang-alang sa kanyang mahal na prodigy. Tumugon si Fabian ng may panginginig at magalang na sabi, oo, sir. Puno ng kasab-ikan ang natitirang elders. Bihira si Clarkon na personal na humawak ng mga ganitong bagay mula nang maabot ang status bilang Royal Paragon, kaya ang kaalaman na siya mismo ang hahawak sa sitwasyon ay nagdulot ng kasab-ikan sa paligid. Pagkatapos ng lahat, ang simpleng presensya ni Clarkon bilang Royal Paragon ay maaaring magdulot ng malalaking pagbabago sa attainment circle ng South Sky. Habang marami sa mga elders ang naniniwala na ang intervention ay magdudulot sa pagkakahuli kay Severin, si Goldemir ang ikatlong elder ay natahimik na lamang sa sarili, na itinuturing ang hakbang bilang hindi matalinong desisyon.
Bagamat hindi niya alam kung paano napatay ni Severin ang napakaraming pinakamalalakas na tao ng Gars, natatakot siyang ang pagsalungat sa isang prodigy na ganito kalakas ay magiging hindi kanais-nais sa Gars, at maaaring humantong pa sa kanilang pagbagsak at ganap na pagkawasak.